Kumusta po kayo mga ginigiliw kong taga-subaybay? Muli po ay narito tayo para sa isa na namang kwento ng kababalaghan. At tulad po ng dati, ay hangad ko pong lagi na sana'y abutan po kayo ng pagtatangal na ito na nasa mabuti pong kalagayan, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan at karamdaman. At narito na po ang pagpapatuloy ng kwentong magiliw niyo pong sinusubaybayan, ang anghelo, mortal na kalaban ng dyablo. Maging sila Pablo ay nagulat sa naging takbo ng mga pangyayari. Hindi nila akalain ang biglaang pagsulpot na iyon ni Amelia, na ang kanilang ikinababahala ay siya pang nagbigay ng kalutasan dito. Ngunit batid nilang hindi pa tapos ang lahat, na hindi pa sila ligtas dahil sa malinaw sa kanila na ginawa iyon ni Amelia para sa pansarili nitong interes at hindi para sa kapakanan nila. Kung kaya alerto silang nagmatsyag na binabantayan ang bawat galaw ni Amelia, na kanilang sinusundan ang bawat pagkilos nito. At hindi nga sila nagkamali, pagkat nang itaas na nito ang kanyang kamay, ay narinig na nila ang sigaw ng mga tauhan nitong naroon lamang sa mga kakawiyang nasa likuran nito. At bigla itong nagpakawala ng isang naglalagablab na apoy, na mabuti na lamang at alerto silang nakamasid. Kung kaya, mabilis naman nila iyong naiwasan. Ngunit malaking hamon na naman ang kanilang kakaharapin, dahil sa di man kasing dami ng tauhan ni Victoria, ang mga kampon ni Amelia ay hindi maikakailang marami pa rin ang mga ito, at hindi rin mga basta-bastang kalaban, pagkat karamihan sa mga ito ay mga vampira na mabibilis at malalakas. Naangat ang kakayahan ng mga ito kumpara sa mga aswang, at nakita na nga nilang nagdudumaling makalapit ang mga ito sa kanila, na nang mabilis na pakawalan nila Pablo ang kanilang mga pamatay na kumpas, ay agad na naiwasan ng mga vampira. Ngunit nahagip naman ang mga kasama nilang aswang, na agad na pahiga sa lupa dahil sa sakit na kanilang naramdaman dulot noon, na sa isang iglap ay naramdaman na lamang nila ang paghapdi naman ng kanilang mga braso at balikat, na ng kanilang sulyapan iyon ay napansin nilang may tumutulo ng dugo, na dahil sa bilis ng mga vampira ay halos hindi nila namalayan iyon. Naisip nila Bernabe na dihado na naman sila sa labanan, pagkat sariwa pa ang mga ito, samantalang sila ay pagal na halos ibigay na nilang lahat ang natitira nilang lakas, na nakatawag pansin sa kanila ang lalaking nangunguna sa mga ito, si Bernardino, dahil sa napaka-agresibo nito at kakaiba ang ipinapakitang husay sa pakikipaglaban. Habang tumatagal ay patuloy na nadaragdagan ang kanilang mga sugat at pinsala sa katawan. Ilang aswang pa
ang nadagdag sa hanay ng mga bangkay na nakandusay sa lupa. Ngunit bago humalik ang mga ito sa lupa, ay sinisiguro naman ng mga itong may pinsala silang iiwan sa kanilang mga kalaban. Na kahit na nga nakikita nila ang sinapit ng maraming katawang nalugmok, ay hindi iyon naging dahilan para panghinaan ng loob ang mga ito. Na kahit pa nga nalalaman nilang ganun din ang kanilang sasapitin dahil sa husay ng mga mandirigmang kaharap nila, ay hindi nila iyon alintana. Na ang pakay talaga nila ay magapi sila Pablo, na hindi man kaagad at sa mabilis na pagsugod nila, ay alam nilang sa pinagsama-samang pinsala na kanilang naidudulot, kalaunan ay bibigay din ang mga ito. At totoo nga ang kanilang naiisip. Dahil sa kabila ng katotohanang halos maubos na rin ang mga kampon ni Amelia, ay nararamdaman na nila Pablo ang panghihina, bunga ng mga pinsalang kanilang tinamo. At marami na ring dugo ang nawala sa kanila, na alam niyang hindi na nila magagamit pa ang kakayahang mapaghilom ang kanilang mga sugat na iyon. Halos mapaluhod na silang lahat sa lupa, dala ng panghihina, na kapag umiihip pa nga ang hangin, ay nakakaramdam na sila ng panlalamig. Hindi maganda ang nangyayari. Alam nila sa kanilang mga sarili na anumang oras ay tuluyan ng bibigay ang kanilang mga katawan. Na kahit sila Eliezer at Doris ay halos hindi na makakilos ng maayos. Na nilapitan pa ni Eliezer ang magandang prinsesa, na sa kabila ng panganib na kanilang kinakaharap, sa kamay ni Amelia ay nagawa pa rin itong magbiro at sinabing sayang umano ang kutis nito pagkat mapupuno ng pilat. Nakabaliktaran sa inaasahan ng binata na magagalit ito sa kanya, tulad ng karaniwan itong reaksyon, ay bigla na lamang itong nangiti at sinabing hindi daw iyon problema pagkat may mabisa umano silang gamot sa kanilang kaharian, kung kaya mapapanatili pa rin ito ang ganda ng kanyang balat. Na natawag pa sila ng malakas kapwa, kung kaya natawag ang pansin ng lahat na naroroon. Na halatang may pagtataka sa muka ni Amelia nang makita niya ang naging damdamin ng dalawa sa gitna ng panganib, na iyon naman ay tila nakahawa kanila Pablo, pagkat nanumbalik sa kanilang mga alaala ang masasayang pangyayari sa kanilang mga buhay, na hindi nila maipaliwanag kung bakit mabilis na nawala ang mga alalahanin sa kasalukuyang nagaganap at napalitan ng mga masasayang isipin na nagpagaan sa kanilang mga pakiramdam, kung kaya patuloy silang nakipaglaban na may ngiti pa sa kanilang mga labi, na parang nadagdagan ang kanilang lakas kahit kaunti. Lalo na sila Pablo, Bernabe, Cardo at ang dalawang engkanto, na pawang may mga anak na sa halip na mabahala ay nakita nila ang kanilang mga anak na itinataguyod ang kanilang adikain, kung kaya nakapagdulot ang pangitahing iyon sa kanila ng saya at panibagong sigla, na para naman kay Amelia ay isa iyong nakaiiritang tanawin, na para bang
na insulto siya, pagkat masayang nakikipaglaban ang mga ito sa kanila, na para bang baliwala lamang sila sa kanila. Kung kaya sa galit nito ay kanyang itinaas ang dalawang kamay at umusal ng ubod lakas, na pagkatapos noon ay bigla na lamang lumitaw ang tatlong haliging apoy at mabilis na bumulusok papunta sa kanila. Kung kaya napilitan silang magsilundagan palayo sa mga iyon. At sunod naman itong pinakawalan ang malaipo-ipong lakas ng hangin. Kung kaya natangay silang lahat at bumalandra sa mga punong naroon sa malapit. Halos hindi na sila makagulapay dahil sa pinsalang hatid na iyon ni Amelia. At dahan-dahan itong lumapit sa kanila, na sinasabi pa nitong iyon na di umano ang huli nilang pagtutuos. At sinigurado nito sa kanila na iyon na rin umano ang kanilang katapusan. At muli nitong iminuestra ang kanyang mga kamay at tumingala, na biglang gumuhit ang matatalim na kidlat sa kalangitan at namuo na nabalot ang kalangitan ng kadiliman, matapos na bumigkas pa lamang ng ilang mga kataga. At kanya na sanang ibabagsak ito nang bigla na lamang kumalat ang isang nakakasilaw na liwanag, na hindi nilang lahat kinaya iyon at napatakip sila ng kanilang mga mata. Nakasunod noon ay bigla na lamang naramdaman nilang lumambot ang lupa at unti-unting lumubog silang lahat, na lubos na ipinagtaka nila Pablo habang nakasalampak pa rin sila sa mga puno at hindi pa nakatatayo. At nakita nila si Angilong nakalutang sa himpapawid. Nang kanilang ibaling na muli ang kanilang mga paningin sa mga kalaban, ay nakita nilang bigla na lamang kumulo ang lumambot na lupa at napalitan ang sigawan ng kanilang mga kalaban ng mas nakaririmarim na mga pagsigaw, na sa pamamagitan ng kanilang mga tinig, bagaman wala ka sa kanilang kinasasadlakan, ay mararamdaman mo ang sakit na kanilang nararanasan. At nakita nila ang lalaking kaninay nakapagpamangha sa kanila dahil sa husay nito sa pakikipaglaban, na nagmamakaawa at hinihingi ang tulong ni Amelia, na nagawang lumutang upang hindi maramay sa ginawa ni Angelo. Ngunit sa halip na tulungan ito ni Amelia, ay sinikap niyang maitakas ang sarili, na kanya pang sinabi kay Bernardino na mali ito sa pag-aakalang espesyal siya para sa kanya, na mayroon itong nararamdaman para sa lalaki, na siya ay katulad lang din umano ng iba, na kanyang mga tau-tauhan at kasangkapan, na ang tanging iniangat lamang daw nito sa iba ay naging parausan niya ito. At mabilis na nga itong tumakas palayo matapos na mag-iba ng anyo, na kanyang ginawang isang maitim na aso ang sarili. At dito po nagtatapos ang itinampok nating kwento sa pagkakataong ito. Muli, sana po ay inyong nagustuhan at na may patuloy niyo pang subaybayan ang mga susunod pa po nating kwento. At bago po tayo tuluyang magwakas, ay bibigyan daan po muli natin ang ilang mga pagbati sa mga masusugid po nating taga-subaybay. Binabati po natin sila Erlina Kokjin Magnuson, Divina De Cuaten, Glenda Dangilan, Joel Perez, Nolan Shapno, Marites Masanegra, Jed Abad, Jenica Montemayor Smith, Elena Elevan,
Andres Cañete, Don Diaz, Joyce Gotera, The Cinderella Maldita, Glenn Soldevilla, Ann Gangay, Kent Barrel, Rodel Seno, Irene Wilton, Chona Chona, Aisha Bisario, Celso Gascon, Presbyteros Rose, Cathy De Gracia, I Love You Idol Nur, Sergeant Tampos, Aiki Gamer, Joy Ann Hinova, Jomar Anila, Juliet Delgado, Harold West, Emilia Kilason, Royski Abad, Marley De La Torre, Kitty Gamis Gaming, Jerome Mahusay, Lily Santiago, Hannah Faye G. Aquino, Rachel Siblawan, Franklin Mangalabnan, Anthony Fidelis, Arvin Agaton, Joel Buday, at syempre pa sa ating pong masipag na admin at walang sawang sumusuporta sa channel na si Ma'am Mary Denise Grace Kim. Nais ko nga rin po palang samantalahin ang pagkakataon na ito upang batiin ang lahat po ng mga masusugid nating taga-subaybay, lalong-lalo na po ang mga kababayan nating OFW at Marino sa buong mundo. Mabuhay po kayong lahat. Maraming salamat po at hanggang sa muli.